Yo, what's up guys? Nararamdaman ko mukhang maganda ang kikitain natin ngayon sa Lalamove. Banatan mo ba naman ang ganyang sayaw eh? Ewan ko na lang kung di ka businahan ng nasa likod mo. Uumpisahan lang natin tong araw na to na positibo para hanggang sa umuwi tayo at matapos sa trabaho ganang-gana pa rin ang ating katawan. Kaya tara, umpisahan natin tong araw na to. Naka-double book na ako guys, di ko lang na-videohan yung unang pick up natin. Pero ito ang pang second pickup natin papuntang Los Baños pareho. Pagkain yung nasa loob ng bag natin kaya dito ko na to ilalagay sa labas. Baka kasi matapon pa pag siniksik ko pa to sa loob. Nung naitali ko na to, binigay na rin sa akin yung delivery fee. Kala ko nga dun sa drop off kukunin. Dito pala dapat 120 ang ibinigay sa atin. Meron tayong tip na 22 pesos. Tara guys, biyahe na tayo papuntang Los Baños. Nag-counterflow na nga pala ako dito dahil nakita ko yung tropa nating Lalamove. Shoutout ko lang din tong kaibigan natin na si Joel. Ang delivery rider na pandemic boys. Nakasabayan nating naging delivery rider nung panahong COVID pa. Pero dahil matumal nga sa Lalamove ngayong January, kaya sumasideline siya dito sa pagpupudpanda dito sa Los Baños. Kasi dito nakatira yan guys. 4 na delivery rider pala kami dito nung pandemic na nagkakakilala doon sa tambayan namin dito sa Calamba. Si Raymond, si Lim, si Joel, tapos ako yon guys. Kami ang since day 1 na Lalamove dun sa tambayan namin na yun. Pero ngayon hindi na namin natatambayan dahil food panda na yung dalawa sa amin. Ang sarap lang bumiyahe noon kasi walang masyadong traffic dahil pandemic nga. Tapos malalaki pa yung delivery fee. Simula nang naglabasa ng ibang delivery app, yun, lumiit ng delivery fee ng Lalamove. Kasi kung hindi siya magbababa, maglilipatan ng customer niya sa ibang delivery app. Unang-unang tatamaan doon kami. Napakamahal pa naman ang pag-maintenance ng motor, lalo na ang gasolina. Guys, nakakuha na ulit tayo nung Pakalamba pabalik, 2 booking. Ayun sarap na vlog ako. Okay sir. Siguro magaling lang din talaga ang nagpapatakbo ng Lalamove kasi hanggang ngayon malapit pa rin to sa tao upang gamitin nila. Hindi ako sigurado kung 2016 ba unang lumabas dito sa Pilipinas tong Lalamove, pero hanggang ngayon 2024 na talaga namang hinahanap-hanap pa rin to ng mga tao upang gamitin. Maraming naging kompetensyang delivery platform ang Lalamove gaya ng TokTok at Mr. Speedy. Nakalaunan yung Mr. Speedy nagpalit ng pangalan, naging Borso. At biglang laking gulat ko, nag-announce sila nitong December sa darating na January 31, 2024 ay official nang hindi magagamit ang platform ng Borso. Halos 5 taon din silang nakapagbigay ng serbisyo. Pero nito lang nag-announce sila na official na silang magtitigil operasyon. Lalamove, Foodpanda, TokTok o Borso, lahat yan nasubukan ko ng pasukan. Pare-pareho lang naman lahat yan. Kung hindi ka masipag sa pagdi-deliver, wala kang kikitaing maganda. Ito po. Delivery fee po yun. Ay, hindi pa? Magkano? 80 pesos. 80? Thank you po. Alam nyo ba kung magkano ang ibinaba ng base fare at ng per kilometer namin dito sa Lalamove? Way back 2020, ang base fare ng Lalamove ay 80 pesos at ang per kilometer naman ay 8 pesos. Ngayon, ang base fare ay 49 pesos na lang at ang per kilometer 4 pesos naman. Noon, kapag nag-book ka mula sa bahay mo at ang pagdadalahan 2 kilometro ang layo, 96 na ang delivery fee noon. Noon yun. Pero ngayon kung magbubuk ka mula sa bahay mo at 2 kilometro ang layo, 57 pesos na lang ang delivery fee neto sa kasalukuyan. From 106 to 57, di ba ang laki ng diferensya? Kasi noon yun, pandemic, in demand. Kumbaga, kailangan na kailangan. Ngayon kasi medyo lumuag na, di ba? Kaya hindi na siya ganun ka-essential gamitin. Panggas sa motor mo at pangkain. Kulang na kulang pa kung hindi ka madiskarte sa pagbiyahe. Kaya ako, dahil maliit ang delivery fee, magdo-double book ako. At least kahit pa paano, 2 yung bayad sa akin. Oo, binabaan kami ng delivery fee. Pero legal sa amin ang mag-double book hanggat hindi nakakaabala yung isang booking namin sa isa pa. Kaya kung isa kang delivery rider na gusto mong ipaunawa yung ganitong bagay sa customer, i-share mo tong video na to. Itong biyahe ko, mababa lang naman ang mga delivery fee. Pero lagi akong naka-double book kaya malaki pa rin ang kinikita ko. Hindi tulad kapag laging isang booking lang ang itatakbo mo. Kaya nga sabi ko sa mga ibang delivery rider, okay lang mababa ang delivery fee, wag lang matumal. Tulad nito, double book,
pero sisiguraduhin kong hindi maaabala tong unang booking ko dito sa pang double book ko. Kaso talagang merong araw na napakatumal at wala kang magagawa doon. Bumawi na lang kinabukasan, at kinabukasan. Kumita ako ng 900 pesos kasama ang tip sa aking 6 na oras na pagbiyahe. Matumal o maliit ang delivery fee, makauwi ka lang ligtas sa iyong pamilya sa maghapo mong biyahe. Yun ang panalo para sa akin. Well, ako nga pala si Moto Ben at ito ang kwento ko bilang isang Lalamove rider. Peace.